explain ko muna sa inyo guys. Baka naiisip nyong bumili nitong Geely o Kavango para ma-exempt kayo sa coding. Kasi nga mild hybrid siya, tas may 48 volt battery siya. Pero explain ko na rin sa inyo guys, sad to say, hindi siya kasama dun sa list na nilabas ng LTO na exempted dun sa EV Industry Act. Bakit? Kasi ang kasama lang dun sa act na yun guys ay yung mga pure hybrid, plug-in hybrid at saka pure electric vehicle. So bakit hindi nasama to si Geely o Kavango? Mild hybrid naman siya. Well, alam natin yung pure hybrid guys, paano siya nagwo-work ay sa pamagitan ng yung electric motor at saka yung combustion engine. So yung combustion engine at saka electric motor, kaya nilang mag-work independently. So ibig sabihin, kayang paikutin ng electric motor yung gulong ng sasakyan kahit walang tulong ng engine hanggat may battery siya. At same way sa engine, ganun din. So yun yung concept ng hybrid. Saan pumapasok itong mild hybrid system na meron dito sa Geely o Kavango? Well, yung mild hybrid system nito, yung 48 volt battery niya na paired sa electric motor niya ay hindi nagpapaikot ng gulong ng sasakyan. So anong purpose lang ng electric motor? Ang electric motor na to guys ay sasaluhin niya lang yung electrical load ng makina. So para maging fuel efficient siya, kasi 1.5 liters lang to, so babawasan niya ng at least 30% yung load ng makina sa pagkuha ng mga electrical load ng electrical motor na meron to. So yun yung purpose, yun yung ginagawa ng 48 volt EMS system ng Geely o Kavango. Isa rin ginagawa nito guys ay kapag traffic, meron siyang intelligent start-stop system. Mamamatay yung engine, sasaluhin ng electric motor yung air conditioning, radyo at iba pa. Kaya kahit naka-traffic, tipid siya sa konsumo ng gas. Kasi yun, ayun yung ginagawa niya. So yun lang guys, kaya hindi siya kasama, Kaya pagka nagpaplano kayo bumili, huwag kayo magulat na hindi kasama, hindi exempted sa coding yung Geely o Kavango.